ayaw na papasukin pati yung opisyal ng munisipyo. Saka nag-ooperate na kayo rito na hindi pa kayo, wala pa kayong permit galing sa munisipyo. Dapat nga wala pa kayong ano rito. Wala pa kayong movement dito, di ba, Vice? Oo, at saka yung problema, yung mga katutubo na nakatira doon, bakit hindi na sila pwede dumaan dito? Baka ang tagal na nila dito. Yun yung ano nga, malungkot. Yung dati, malaya tayong nakakapunta sa lugar natin. Ngayon, dayuhan yung nandito. Kaya sila na ngayon ang nagkukontrol. Yun ang ako, pinakaawaan ko yung mga katutubo kasi hindi na sila basta-basta makapasok-pasok. So, ang instruction sa inyo, kailangan magpaalam muna sa opisina. So, ganun din yung mga katutubo rito, ganun din. Ha? Open po sila magdami. Katutubo, sila. Oh, yung katutubo open, eh bakit ang Vice Mayor hindi pwede? Sige nga. So, yung mga katutubo, hindi kailangan magpaalam doon. Ha? Oo nga. Yung mga katutubo, pwede dumaan dito? Pwede. Ako hindi. Pero ang Vice Mayor hindi pwede? Grabe ah. Depende po yan sir kung may ano na po sa amin. May tawag po na papasukin. So ang instruction talaga sa inyo is kung walang coordination sa opisina niyo, hindi pa papasukin kahit mayor. Opo sir. Kahit yung Vice Mayor. Ay, ganun ha. Nilak pa. Anong masasabi mo, Vice, na kayo po ay Vice Mayor, Lingkod Bayan ng Brooks Point? Dati malaya kayo nakakapasok dito, no? Eh ngayon pinagbawalan na kayo. Kaya ako ang sinasabi ko, salot talaga yung minahan sa Brooks Point. Bago masira ang kalikasan, nasira muna yung pagkakaisa, nasira pagkakaisa ng mga katutubo, maging ng mga politiko, maging ng mga komunidad, at yung lugar na dati malayang napupuntahan namin, pwede kami pupunta kahit saan lugar dito, dahil Brooks Point ito amin ito Pero ngayon, may mga lugar nang hindi na pala pwedeng puntahan na kahit opisyal ng bayan. Nakakalungkot. Bisita natin ito. Ngayon din, kayo mismo magtawag sa opisina na nandito yung bisita namin. Tawag sa opisina, kung mag-address namin sa opisina, nagulat din. Sige, i-respeto po namin ang patakaran nyo. Pero yan ay pagrespeto din sa inyo. Sana i-respeto nyo rin na kahit sino, kamag-anak man o bisita namin, papasukin nyo. Okay. Walang problema sa amin. Naintindihan namin kayo. Trabaho lang yan. Ito kasi hindi na ito trabaho. Personal na ito. Buhay na kasi nakasalalay dito ng mga susunod pang henerasyon. Ito ba ang gusto ninyo, boss, na buhay dito na hindi na kayo malaya, na nakakalabas-pasok dito sa lupaing ninuno ninyo? Ay, hindi po. Kaming katutubo, simula noon, wala pang minahan malaya dito. So, walang sino man ang pwedeng pumigil sa mga katutubo kung maglabas-pasok man sa loob ng lupaing ninuno na ito. At talagang hinihintay rin talaga namin na pupunta kahit sino para makita din yung sitwasyon sa loob kung anong sitwasyon. Hindi yung kinokontrol nila kung sino lang ang dapat napapasukin. Ngayon nakita ninyo, nasaksihan ninyo, mismo ang halal ninyo na Vice Mayor ayaw papasukin ng gwardiya ng minahan. Ano ang masasabi ninyo? Hindi po pwede yon. Nandito rin si Konsyal pala. Konsyal na Inge. Mga opisyal po, ano po masasabi ninyo? Pero ay pagrespeto lang yun sa utos sa kanila daw ng boss nila. Pero sa ayaw at sa gusto nila, makakapasok po kayo. Sa amin ang lupaing ninuno na ito, sa mga katutubo. Walang sino man ang pwedeng mag-declare kung sino lang ang pwede at hindi. Wala pa ang mga minahan. Nandito na mga katutubo na ito. Kaya sana, may batas naman, may Republic Act 8371, irespeto din sana. Andito tayo, nakikiusap tayo. Kita ng mga tao. Ayaw talaga tayong papasukin. Kuya, hanggang anong oras pwede kayo nantay? Kaya doon pa pumakyat sa taas. Ganyan lang din naman yung sinasabi nila. Na maghintay, wala din ano. So ito, Vice Mayor, matagal ng kalsada ito. Matagal na nga. Nangangampanya kami, pasok kami doon. At hindi lang. Wala rin pagpapaalam ito paglagay nila ng harang dito. Wala din.
Malalaman yan. Sa totoo lang talaga, legal yung pagsunod sa utos ng boss. Pero kapag illegal pala yung mando ng boss, di sumunod ka sa illegal. So, ano ba yan? Ilang minuto na? Tara na! Yung nakipagsagutan na karaan dito. Kumuha ng bigas dyan na naghatid. Pagbalik, hindi napapasukin. So, nagtiis ang katutubong bata na pasanin yung bigas papasok para lang makakain. May kalsada naman. Dahil? Kasi hinarangan daw dito. Mm. Lumabas lang. Oo. Bumili ng bigas. Lumabas yung batang katutubo, bumili ng bigas para makakain ang pamilya sa loob. Pagbalik, bawal nang pumasok. Ang ginawa ng bata, dahil gutom ang pamilya, dumaan doon sa ilog. Pinasaan ng bigas. Hindi ba kayo naawa? Sa totoo lang yung pagkagwardiyan dito, nagpapasalamat sana kami. Kinokontrol nyo kung sino yung pumapasok. Yun nga lang, mismo taga rito na. Mga katutubong lokal na dito, binabawalan nyo. Sabagay kayo, trabaho lang. Ito kasi sa amin, hindi na ito trabaho. Personal na ito. Kaya pasensya na kayo. Kaya alam nyo, yun yung nakakalungkot. Kayo taga-Linaw, sila taga-Linaw, taga-Ipilan, taga-Brooks Point tayo. Pero tingnan nyo nangyayari. Nag-away-away tayo. Dahil sa mining. Dahil lang sa mining. Sinong nagyaman? Hindi kayo. Mga dayuhan. Layuhan. Pero sino yung masasalanta? Tayo. Tayo. Tayo lahat. Kaya dapat hindi nyo sinusuportahan yung minahan. Dito tayo sa gate ng Macro Asia Corporation. Nandito si Vice Mayor Merijen Feliciano, si Konsehal Nainggi. Hindi kami pinapapasok ng mga gwardya ng Macro Asia Corporation at ayon sa kanilang parang komandant dito ay may utos sa kanila na huwag papasukin si Vice Mayor at iba pang mga opisyal ng lokal na pamahalaan kung walang pahintulot mula sa kanilang opisina dito po sa bayan ng Brooks Point. Wala silang karapatan na hadlangan yung bisita ko. Oh, yun pala. Kasi lupain namin ito, pag-aari ko ito, walang sinumang magbawal sa mga bisita ko kung sino man pumasok. Ang binabawal ko lang dito yung empleyado ng kumpanya. Yung para sa akin, para sa mga katutubo, yung nagmamalasakit, welcome po. Pasok. Hindi pwede na ganyan na ako ang ako ang hari dito, ako ang balian ng pakpak. Pero wala naman siguro karapatan ko ito. Dito, patuloy. Labas, pasok, maliban lang ng masamang Ano istudyo. gagawin ninyo kung papasukin kami ng kumpanya? Ano gagawin niyo sa amin? Sir, kung ano lang instruction ni Kalmia, yun lang yung sundo namin. Ano instruction nila? Is maki-coordinate muna sa Kalmia bago makapasok. Ay, kung papasok talaga kami. Ganito po sir, no? Kami, nagre-respeto kami ng lubusan. Oo. Kayo nga, pasantabi lang ano, pasensya lang po kayo kung kayo mabigyan ko ng masakit na pananalita, kayo nga hindi ko po kayo pinagbabawalan. Sana respetuhan lang. Ang akin lang naman, kung sino man ang mga kaibigan ko at sumusuporta sa akin, huwag din sana pagbawalan. Total naman, hindi naman namin kukunin yung equipment nila dyan eh. Dapat nga, kampanya ang pagbabawalan namin dahil hindi sila nagrespeto sa amin. Kami talaga nandito. Sa mga katutubo dito, katulad ko bilang pamunong tribo, hindi na nila pinapansin. At hindi na nila ginagalang. Si Vice Mayor may dala din. Gusto sana namin na pati yung sasakyan namin makapasok para hindi na tayo magkarga-karga ng mga pandala namin para sa inyo. Ang amin talaga na punong pangalawang punong bayan na sumusuporta sa amin. Tapos yun pa ang pinagbabalaan sa amin na bakit yung company mayroon bang pinibigay sa amin na pang-araw-araw. Samantalang sinisira nasa na sa inyo nila. po ang desisyon dahil ancestral domain ninyo ito. Binigyan lamang sila ng opportunity ng gobyerno, no, na minahin ang area pero hindi ho natatanggal yung karapatan ninyo bilang tunay na may-ari since time immemorial.
ng ancestral domain ninyo na ito ninyo. At kayo pa rin ang magdidesisyon. Oh. Ako Kayo ang desisyon, sir. Ako ang magdesisyon. Ako ang pwedeng may karapatan na magpapasok sinuman yung ayon sa aking mga bisita. Hindi nila pwedeng pagbawalan. Ako ang may karapatan na magbawal dito. Oh, kung ganyan talaga nang gagawin nila, bakit? Nasaan na ba yung karapatan ng mga katutubo? Okay, maaari po ba, Panlima, makiusap kami na buksan ninyo ang gate para makapasok kami? Kung kami pinapahintulutan ninyo na makapasok at madala namin yung tulong para sa inyo. Well, sa totoo lang nakikiusap ako. Pero kung hindi niyo pagbigyan yung hinaing ko, pasensyahan tayo. Magreklamo na lang kayo dun sa management. Ibig sabihin, sir, Okay lang ba sa inyo? May sweldo kayo, nakakakain kayo, pero ang mga katutubo sa loob, pagkain ayaw nyo papasukin? huwag nyo kami ganunin. Pares naman tayo, di ba? Tao din kayo. Sa amin sir, napakasimple lang sir. Sige. Simple lang. Sige, Dats. Okay, hindi tayo ngayon nila papasukin yung bisita natin. Doon tayo haharang para wala nang makapasok. Kausapin natin Kami si nagarang Ninong. sa taas, ultimo guardia, hindi namin papapasukin. Oh, sige, handak tayo dyan. Matagal na tayo napaka ng mga ano ito eh. Nakikiusap din sana kami. Di ba kayo naawa? Tinatanong ko ng 1,000